Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba.
Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nalilimi ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Poon, biyaya mo'y bigay sa mahirap naming buhay. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila'y malugod. Dahil sa iyo, yung ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sinai at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa Espiritu ng mga taong banal na naroon sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, "Kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang naganyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, 'Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?' Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, dini ka sa kabisera.' Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipinapaalala sa atin sa Ebanghelyo ang isang mahalagang aral, ang kababaang loob at ang tunay na kabutihang hindi naghihintay ng kapalit. Ito po ay constant sa turo ni Jesus. Ang paanyaya ni Jesus mula sa kataasan patungo sa kababaan. Nakita natin si Jesus na inanyayahan ng isang pinuno ng mga Pariseyo at napansin niya kung papaanong ang mga bisita ay namimili ng upuan sa harapan, mga upuang malapit doon sa may-ari ng bahay. Ito po ay simbolo ng kapangyarihan at karangalan. Kaya nawika ni Jesus, kapag inanyayahan ka sa isang piging, huwag kang maupo sa pinakaupuan sa harapan. Baka mas may mahalagang bisita kaysa iyo. Alam niyo po sa ating lipunan, marami pa rin gustong umupo sa unahan. Ibig sabihin, gusto laging una, palaging tinitingala, palaging nasa ibabaw. Pero maliwanag po ang turo ni Jesus para sa atin. Ang tunay na kadakilaan nasa kababaang loob. Kaya masasabi natin, ang taong marunong yumuko, itinatampok ng Diyos. Kaya ang misa ay piging ng pagkakapantay-pantay. Isang bata, misa nang nagtanong, sabi nito, "Father, bakit po may mayaman at mahirap sa simbahan, pero lahat pareho lang pag nagsisimba?" Ang simbahan, ang misa, ay piging ng Diyos kung saan pantay-pantay ang lahat. May maganda ka mang kasuotan o simpleng pambahay,
pumunta ka rito ng nakakotse, nakatricycle o naglakad lang. Lahat tayo inaanyayahan ng Diyos. Lahat may pwesto sa kanyang piging. Kaya ang misa po ay larawan ng sinasabi ni Jesus. Kapag maghahanda ka ng salo-salo, anyayahan mo ang mga pulubi, mga dukha, mga baldado, ang mga pilay, ang mga bulag. Malapit na rin po ang piyesta. Aanyayahan niyo po ba sila? Ang linaw ng sinabi. Pero gayon nga ba? Literal? Balikan po natin ang mahalagang aral. Kababaang loob at tunay na kabutihang hindi naghihintay ng kapalit. Sa makatwid, ang sinasabi ni Jesus sa pagbanggit sa mga pulubi, sa mga bulag pipi, ito yung mga walang kakayahang ibalik. Kaya iyon po ang mahalaga. Yung attitude, yung disposition, hindi literal na pangunawa. Kaya nga maghahanda ka kapag anumang kasiyahan, birthday, anniversary, di ba you celebrate with your family, your loved ones? Pero ito nga ba? Hindi nga po. Kaya tumulong nang huwag naghihintay ng kapalit. Kaya ang hamon po sa atin bilang mga Katoliko, magpakababa. Tanggapin natin yung mga taong hindi pinapansin. Maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Kaya nga may gampanin bilang Katoliko kahit sa panahon ng krisis at pagdurusa. Alam niyo po, maraming nagsisimba, may pinagdadaanan. Kung wala kang pinagdadaanang mabigat, purihin mo ang Diyos. Pero marami may pinagdadaanan. Yung tipong nawalan bigla ng trabaho. Yung biglang may nagkasakit ng malala sa pamilya. Yung naguguluhan sa buhay. Yung pakiramdam natatalo sa laban ng buhay. Yung iba naman parang walang nangyayari sa lahat ng pagsisikap. Kahit ginagawa naman ang lahat ng magagawa. Yung iba nga hindi na alam kung minsan kung ano pa yung dapat gawin sa buhay. Pero ito yung mabuting balita. Ang Diyos ay panig sa mababa. Inaapi, nililimot ng mundo. Ang Diyos panig sa iyo. Hindi niya sinabing magtatagumpay ka kung ikaw ay sisikat, yayaman, o maging makapangyarihan. Ang sabi niya, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kasi yung nagpapakataas, iyan yung itinuring na lahat-lahat yung pisikal na yaman, nagiging Diyos ang mga bagay na pansamantala. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang pagiging Katoliko, hindi lang naman kasi tungkol sa pagsisimba. Ito'y tungkol sa pagdadala ng pag-asa sa iba. Wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. Mapasa iyo man ang sanlibutan kung ikaw ay nag-iisa. Kaya sa pagtulong, kahit sa mga hindi makakabawi sa iyo. Kaya mayroon pong hamon at paanyaya at tatlong paalala sa atin si Jesus. Una, maging mapagkumbaba. Ang Diyos po malapit sa mga may pusong marunong yumuko. Ikalawa, huwag lang piliin yung mga karapat-dapat sa kabutihan. Tulungan mo maging ang walang kakayahang makaganti. Ikatlo, magbigay pag-asa sa salita, sa gawa, at sa presensya mo sa iba. Kaya bilang parokya ni San Francisco ng Assisi, ipanalangin po natin na sana ang simbahang ito ay maging tahanan para sa lahat. Mahirap man o mayaman, sugatan man o hindi, may pinagdadaanan man o wala, at kung ikaw ay nasa ilalim ngayon, parang pakiramdam mo pinagsarhan ng pinto, nalilimutan, iniiwasan, huwag ka lang bibitaw. Alalahanin mo, ang Diyos ay may nakahandang upuan para sa iyo. At sa upuang iyon, ikaw ay iginagalang, minamahal, at pinatatatag. Amen. Manatili po silang nakaupo.
Saksihan po natin ngayon ang rito ng paghirang ng mga bagong lingkod ng dambana, ang rito ng pagsusutana at pagsasariwa ng mga pangako ng katapatan at paglilingkod para sa mga datihang miyembro ng altar servers. Minamahal naming Kura Paroko, Reverendo Padre Edelbert S. Pomer, kagalakan ko poong iharap at ipakilala bilang tagahubog ng Ministeryo ng mga Lingkod ng Dambana ang mga kapatid natin sa pananampalataya na ngayon ay susuotan ng sutana, tanda ng paghirang bilang ganap ng mga lingkod ng dambana, kasabay ng pagsasariwa ng pangako ng mga kasalukuyang lingkod. Ngayon ay ating tatawagin upang humarap sa dambana ng Diyos ang mga nagnanais maging lingkod. John Hendrix T. Alegre. Narito po ako. Briggs Arwin Malit. Narito po ako. Pat Oscar Brian Heramis. Narito po ako. Laren Atienza. Narito po ako. Kian Cherl Nangitngitan. Narito po ako. Jaden Lance B. Bantog. Narito po ako. Lucas Matthew Ilustrisimo. Narito po ako. Carl Andrew Narciso. Narito po ako. John Angelo Gatdula. Narito po ako. Ferdinand Tim Eli Lacamento. Narito po ako. John Bryden Ramos. Narito po ako. Luis Adrian Javier. Narito po ako. Clarence Aljo Minas. Narito po ako. Tristan Roy Castillo. Narito po ako. John Joseph Bagtas. Narito po ako. Lawrence Mariano. Narito po ako. Patrick Lusuegro. Sean Levy Dumlao. Narito po ako. Elijah Kyle Cruz. Narito po ako. Reniel Jerome Layug. Narito po At si Stanley Gaspar. Narito po ako. Silang lahat ay pawang nakapaghanda ng kanilang sarili para sa pagkakataong ito. Ako po na kanilang tagahubog ay nagpapatunay na sila ay karapat-dapat na maging mga lingkod ng dambana, kaya hinihiling ko po at ng inang simbahan na sila ay inyong sutanahan. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng obispo bilang kura paroko ng parokya ng San Francisco ng Assisi, pinagtitibay ko at tinatanggap bilang mga natatanging lingkod ng dambana ang mga kalalakihang ito. Bilang pagkilala at pagtanggap, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Ang pagbabasbas ng mga kasuotan ng lingkod. O Diyos na mapagmahal, Ikaw na nagbibigay ng kasuotan ng kaluwalhatian sa iyong anak na si Jesus, pagpalain mo ang mga sutanang ito, mga tanda ng kabanalan at pagsunod sa iyong kalooban. Habang sinusuot ng iyong mga lingkod ang mga kasuotang ito, naway maramdaman nila ang pagyakap at gabay, naway madama nila ang iyong presensya sa bawat galak at hamon ng kanilang misyon. O Diyos, sa bawat paglingon nila sa altar, naway magningning sa kanilang mga puso ang iyong pag-ibig. Sa bawat sakripisyo ng paglilingkod, naway maging tapat silang saksi ng iyong kabutihan sa liwanag sa mundong ito, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Minamahal na mga magulang, sa loob ng mahabang panahon ay inyong sinuportahan ang inyong mga anak sa kanilang paghuhubog at pagsasanay bilang mga tagapaglingkod sa dambana ng ating parokya. Ngayon hinihiling ko na sila inyong tulungang isuot ang kanilang mga sutana bilang tanda ng inyong pagsang-ayon at pagsuporta na sila ay maging lingkod ng dambana. Ang pangako ng paglilingkod at katapatan at pagsasariwa ng pangako ng paglilingkod at katapatan para sa mga datihang miyembro ng natatanging lingkod ng dambana. Sabay-sabay ninyong ipahayag ang pangako ng paglilingkod at katapatan. Sa iyong harapan at sa gitna ng iyong sambayanan, kami ay buong pagpapakumbabang nagpapakabanal at sumusumpa. Kami iyong mga lingkod sa dambana, hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa iyong dakilang awa at pagtawag. Sa bawat hakbang papalapit sa iyong dambana, naway mapalapit din kami sa iyong banal na puso. Sa bawat pagtunog ng kampana, naway marinig namin ang iyong tinig na tumatawag sa amin. Pinapangako namin maglilingkod kami ng may dalisay na puso, may takot at paggalang sa iyo, may disiplina sa aming pagkilos, at may pag-ibig sa banal na Eucharistia. Mangangalagaan namin ang aming sarili sa kalinisan ng katawan, isipan at kaluluwa, upang kami maging karapat-dapat na lingkod ng iyong banal na misteryo. Kami mananatiling tapat, masigasig at mapagpakumbaba, hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Mahal na Birheng Maria, aming ina at huwaran, ipanalangin mo kami kasama ni na San Francisco ng Assisi na aming patron at ni San Tarcisio ng patron ng mga sakristan, upang kami maging lingkod na tulad ng iyong anak. Ito po ang aming pangako ngayon at sa lahat ng araw ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ni Jesus at ng Inang Simbahan, ako, Reverendo Padre Edilbert S. Pumer, bilang inyong kura paroko, ay tinatanggap ang inyong mga adhikain at pag-aalay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos bilang kanyang mga abang lingkod. Gabayan at tulungan nawa kayo ng Diyos, basbasan, palakasin at umunlad sa kanyang pag-ibig, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Ang paghahain ng mga lingkod sa dambana ay atin ang tinanggap bilang tanda ng ating pagkilala at pagsuporta sa kanila. Muli, pasalubungan natin sila ng masigabong palakpakan. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos naming Ama, sa iyong kaharian, walang mangangahas na magmataas, sapagkat batid ng tanan, na ikaw ang punot dulo ng tunay na kadakilaan. Matutunawa kaming papurihan ka sa diwa ng aming paghanga. Bilang iyong mga anak, kami dumadalangin. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Panatilihin mo kaming iyong simbahan sa kababaang loob, habang ginagabayan ang mga pastol na iyong tinawag at itinalaga. Tulungan mo kami maging tapat sa iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Maging mas mahabaginawa ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang hindi nila malimutang ang kanilang unang tungkulin ay sa bayan, lalong-lalo na sa mahihirap at sinisiil ng mga makapangyarihan. Gabayan mo sila ng liwanag ng iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon, upang paglingkuran namin ang isa't isa ng may kababaang loob. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Diyos Ama naming mahal, tulungan mo kaming isa-isip at isa-puso ang iyong salita sa tuwina upang kami makatugon sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng Diyos ng pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang sa ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa at ni Rufino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maupo po sila. Bukas po ay September 1, araw ng Lunes, at tuwing Lunes ang ating Dalaw Barangay ay lumilipat ng barangay. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa Barrio Luz, kaya bukas ng hapon alas 4 may misa sa Barrio Luz at pagkatapos ay prosesyon para ilipat sa Kitang 1. At sa susunod na Lunes ay September 8, natapat, nakapistahan ng pagsilang ng mahal na Birhen. Kaya bilang pagbibigay daan sa pagdiriwang ng birthday ng mahal na Birhen, ang misa po ay alas 5:30 ng hapon. Kaya sa halip na ilipat ang Dalaw Barangay, gagawin pong Martes, September 9, ang paglipat mula Kitang 1 patungo sa landing. Kaya ito po ang ating magiging schedule. Maraming salamat po sa mga magulang ng nakababatang lingkod ng dambana sa pagbibigay pahintulot sa kanila na maglingkod sa ating simbahan. Tumayo po sila. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko tayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Pagpalainawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba ngayon at magpasawalang hanggan. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pasaganain ang inyong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.